This video, pag-uusapan natin yung mga katanungan na madalas tinatanong ng iba when it comes on marketing. And marketing is the fuel ng ating business. Kung walang mga taong makakakita, walang mga interested people na nakakakita ng offer mo ng business mo, mahihirapan kang i-grow ang business mo. You need to identify ano ba yung mga strategies na dapat unahin mong aralin and i-implement. And napaka-importante ng skills pagdating sa marketing. Kumbaga kung ile-level natin yung marketing, pwede kang magsimula kung nagsisimula ka pa lang sa business mo, you can start promoting sa mga taong kilala mo na or yung warm audience mo na. And ano yung mga strategy kapag warm audience yung ima-market mo? Okay? So you can post a content na related dun sa offer mo. Pwede mo silang bigyan ng curiosity, pwede kang mag-post sa social mo about dun sa specific product and paano nila maso-solve yung ng product mo yung problems na na-experience nila. Kumbaga, focus ka muna dun sa warm. Bago ka mag-go wide, you need to go deeper para hindi ka agad mahirapan kung paano mo i-convert yung mga taong hindi ka pa kilala. And on marketing, napaka-importante yung tiwalaan ng tao. Okay? You need to establish yung trust level. Kumbaga dapat kilala ka nila. And ano yung paraan para makilala ka ng mga tao? Showing up. By showing up on social media, walang ibang way sa panahon ngayon kung gusto mong magbenta. You need to show up and you need to post content na relatable dun sa product and offer mo. That's level 1 para sa akin. Level 2 naman is ito na yung mga marketer na ine-explore na yung mga advertising platform like Facebook ads, TikTok, and kapag yun na kasi yung ginagawa mo, ibig sabihin, alam mo na or na-establish mo na yung ano mo, yung personal branding. Ang akala kasi ng iba, okay, go agad ako sa Facebook ads. Gusto ko nang mag-Facebook ads, meron akong budget sa Facebook ads, pero hindi nila nare-realize branding and marketing is both important. Okay? Paano mo mako-convert yung tao kung hindi ka naman nila kilala, sino ka ba? And paano ka makikilala nila? By showing up and by publishing continuously sa social na meron ka. Okay? Maximize TikTok, maximize Facebook, maximize yung YouTube Shorts, and Instagram. Ang daming option. Okay? Dapat lagi kang nakikita ng mga tao doon para magtiwala sila and bilhin yung offer mo. And bigyan kita ng ilang mga tips para mas maging powerful din yung marketing mo. On marketing, napaka-importante na kilala mo dapat sino yung mga taong sine-serve mo or kumbaga sabihin natin ito yung mga audience mo. So once kilala, example, ang product mo is para sa mga taong gustong maging healthy. Okay? So meaning to say, ito yung mga taong gustong maging physically fit, maging healthy or conscious sa health. Okay? So ibig sabihin, na-identify mo sino yung target market mo. Let's say for example, kung ang ino-offer mo is focusing on helping people kung paano makakapagsimula ng negosyo. Ayan, pwedeng young professional, pwede rin naman yung mga OFW para at least mas kilala mo. Hindi ka pwede kasi kahit sino lang, yes, hindi lahat pwedeng magnegosyo. Okay? Pwede yung negosyo to anyone but hindi lahat is merong why or merong skill simulan ang negosyo. So napaka-importante yung why, bakit nila sisimulan ng negosyo para tuloy-tuloy na gawin nila yung pagnenegosyo. So let's say stay at home mom or yung mga parents. You need to identify. Basically, ang goal na gusto ko ibigay sa'yo dito sa video na to is kailangan you need to understand them first. Kilala mo yung audience mo, kilala mo yung mga taong sinaserves mo para yun din yung magiging messaging mo every time na meron kang ipapublish na ads, ipapublish na content, i-release na post, i-send na email, or i-chat dun sa mga taong nagpakita ng interest dun sa offer mo. So another thing is what are the tools na pwede nating i-maximize online on marketing? Napakaraming mga tools na pwede mong i-maximize, especially on content creation, video creation, editing, and so on. So bigyan kita ng tip when it comes on content creation. One of the best tools sa panahon ngayon, 2025 and beyond, is by utilizing the AI. What AI means? AI is artificial intelligence.
Ibig sabihin yung mga AI tool ngayon is capable na to write content na kung ano yung content na gusto mong ipagawa sa kanila. Puwede mong utusan yung mga AI na magsulat ng specific topic, specific, email or specific post na ipo-post mo sa social media mo. As long as alam mo kung paano yung proper structure ng AI or paano yung proper way kung paano mo siya gagamitin, puwede mo siyang utusan. Puwede ka ring magbigay sa kanya ng mga instructions, puwede kang magbigay sa kanya ng mga context, puwede kang magbigay sa kanya ng mga modifiers like anong language, okay, ano yung tone of voice, and so on. So, dapat ginagamit mo 'yon. Next is tool sa AI, puwede mo rin siyang gamitin kung gusto mong magpasulat ng copy, script para sa video mo na ishi-shoot. By the way, this is not an AI and yung topic na 'to is walang script. Pero kung nahihirapan ka sa simula, ano yung sasabihin mo sa video, puwede mong gamitin si AI. Okay? Puwede mong sabihin ganito, "Hey AI," or yung specific tool na yun like ChatGPT, "Hey ChatGPT, okay, I am a expert copywriter in this industry. Can you please write, okay, write a YouTube script about this topic." Okay? So yun, about this topic, let's say, online business para sa mga Pilipino na online business na patok para sa mga Pinoy this 2025. So yun yung una. Next is, hindi agad isa-send yun. Lagyan mo siya ng another context and instructions para mas maging humanized, mas maging unique yung ibibigay niya na response sa'yo. So that's my tip on my perspective and yun yung mga ginagawa namin. Alright, so yun yung mga tools when it comes to content creation. Pagdating naman sa mga video editing, nandiyan yung CapCut, free, wala kang kailangang bayaran. Yun yung mga video editing tool na pwede mong i-explore. And gamit yung cellphone mo, gamit yung laptop mo, makakapag-edit ka ng video ng sobrang bilis. Okay ba yun sa'yo? So, another thing na pwede ko pang ma-recommend sa'yo is on publishing sa social media. So, yun nga, nabanggit ko sa'yo kanina na ang daming social media na pwede mong i-maximize. But don't rely only on one social media. Kailangan nandun ka sa lahat ng social media. Social media is a tool and vehicle para ma-discover yung content mo leading papunta dun sa offer and services mo. So that's my tip. Alright? And if you have anything questions when it comes on marketing, paano mo i-grow, paano mo i-scale ang business mo, kung meron kang questions in your mind, you can comment below. Pwede kang mag-comment dyan sa ibaba ng video na to. And on my next video, yun yung mga sasagutin natin. Make sure na mag-comment ka sa ibaba. Kahit isa, dalawa, or 5 questions pa yan, go ahead, i-comment mo sa ibaba ng video na to. Or kung meron kang natutunan dito sa video na to, make sure na iwanan mo yung biggest takeaway mo about this topic. Once again, thank you so much. My name is Jay Gregorio. Kita-kits on our next video.